Babasahin lang natin 'tong isang comment So sabi niya dito from Mary Antoinette Flores, sabi niya, very informative, at least panatag ako mag-deposit sa Maya at GoTime Bank. Sana sa susunod rural banks naman para malaman kung where Mari Bank stands. I got you. For today's video, ang pag-uusapan naman natin ng rankings based from the start of year 2026. Dahil nga nilabas na ni BSP yung financial records ng mga banks natin for the whole year of 2025. So starting 2026, ito yung status ngayon ng mga rural banks. So sino-sino ba ang nasa top 10? And sisilipin natin, same thing din yung assets nila, yung deposit sa kanila, and yung other liabilities nila. And also titingnan natin from sa mga kilala nating mga online na rural banks, sino ba sa kanila yung nakaabot na ng 1 billion in capital assets para mag-transition later on to be a digital bank. Samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge. Na ginawa ko niya ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Again guys, itong data natin ay coming from Bangko Sentral ng Pilipinas. You can head over to their website para i-double check or kayo na mismo ang sumilip if you want to have a first-hand information ng financials nila. Okay, simulan na natin. Unahin natin yung total assets ng mga rural banks. Ito po yung rural banks na total asset. And the amounts are in million peso. Ibig sabihin dito, yung first digit sa left ng decimal point is already 1 million. Thus, kung makikita po natin, number 1 po sa rank natin si Mari Bank Philippines Incorporated, a rural bank, na merong total asset of 68 billion pesos, 226 million point 90. And then, followed by East West Rural Bank na merong 57 billion, 961 million. Card Bank Incorporated with 37 billion, 220 million. And then number 4, si Cebuana. Si Cebuana, nagtatransact na rin po siya online if you're not aware, di ba? Meron po tayo niyan sa GCash. And meron din po silang sariling app na doon nyo po makikita yung micro savings ni Cebuana. Si Cebuana po ay may 11 billion, 398 million. Tapos yung Rural Bank of Guagua or Guagua Rural Bank ay 9.8 billion. Yung Agribusiness, 9.8. Yung Card MRI, 9 billion. Own Bank ay may 8 billion. And then, Rural Bank of Angeles Incorporated ay 7 billion. So, sa listahan pong to, ang makikita po natin dito yung kilala na may mga online banking. Si Mari Bank, si East West Rural Bank, meron po yata to. If I'm not mistaken, ito ba yung Como? I'm not 100% sure, but probably yes. Or if you can correct me, comment nyo lang po sa baba. And then, si Cebuana, and lastly, si Own Bank. So, itong apat na to, pasok na po to sa capitalization requirement for a digital bank na pwedeng later on mag-transition sila as a digital bank. With regards to others, hindi ko po alam kung meron tong mga online banking. So, yeah, kaya medyo in-skip na lang po natin sila. Okay, next po nating sisilipin naman ay ang total deposit sa kanila. Number 1 pa rin po natin, si Mari Bank. Ang deposit amount po sa kanila coming from us, mga depositor, ay 57 billion, 202 million. Kay East West Rural Bank naman ay 44.53 billion. Si Card Bank ay 20.36 billion. Si Cebuana ay 9.69 billion. And so on and so forth. And then kay Own Bank po ay 5.98 billion. I also had a quick search din about Como and it confirmed nga na yung Como ay under po ng East West Rural Bank. Thus, ito nga rin po siya. Okay, last but not the least na lang po ang ranking with regards to total loans and receivables. Si Mari Bank po again ang nasa top na may 31.98 billion. And then followed by Card Bank with 18.67 billion. And then pangatlo po si East West Rural Bank na may 8.19 billion. Then si Cebuana po, still pang number 4 na may 7.98 or 99 billion. And then going down, hanapin po natin. Si Own Bank po ay may 3.23 billion. So kung makikita po natin tong stats na to, and i-compare po natin to with the recent na diniscuss natin about the digital banks. In terms of total asset, medyo una po si Maya Bank, sunod si Mari Bank, and then pangatlo po si GoTime Bank. Thus,
medyo may competition between Maya Bank talaga at Maribank na isang rural bank. And nalagpasan pa po ni Maribank si GoTyme in terms of asset and total deposits. Thus, masasabi natin na mas gamit ng tao ang Maribank versus GoTyme Bank if we're going to base it sa total deposit. So kay Mary Antoinette Flores, ayan po, napakita na po natin rankings ng mga rural banks in terms of assets, liabilities, and total deposit. So wag na po kayo mangamba kung anong financial status ni Maribank right now because they are tightly competing with Maya Bank and GoTyme right now. Kay Mary Antoinette Flores, shoutout din po sa inyo for asking this question. Thank you so much po. Yan lang muna for this morning's video. Abangan nyo po ang video natin tonight. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!